Hello mga karosas! Nandito ulit tayo ngayon sa kusina. Samahan niyo ako, magchikahan tayo konti habang nagluluto ako ng breakfast. Kasi katatapos ko lang magtrabaho sa labas, naglilinis. Pagkatapos ko naglilinis, pahinga konti, tapos naligo kasi ang init. So ngayon, maggawa ako ng breakfast. Ang breakfast ko ngayon is Quaker Oats. Quaker Oats ang breakfast natin ngayon mga karosas. Kasi madali lang siya lutuin. Mayroon naman akong sardines dyan at saka noodles, maraming tinapay. Pero ito ang gusto kong kainin kasi matagal na akong hindi nakakain ng Quaker Oats. Kumusta na kayo mga kapwa ko OFW? Anong breakfast nyo? Sikapin natin na makakain ng breakfast kasi kailangan yan kasi marami tayong ginagawa. Kailangan natin kakain ng breakfast. Kahit tinapay, basta may gatas. O kahit ano, itlog. Basta huwag kayong magpagutom mga kapwa ko OFW. Laban lang para sa future natin, para sa kinabukasan sa pamilya natin sa Pilipinas. Pwede rin natin lagyan ng gatas o pwede rin walang gatas. Depende lang yan sa inyong mga karosas. Ako, hinaluan ko ng kunting gatas. Isina, finish it. Eat there. Itong ibo namin, binigyan ko siya ng apple. Yes, siya nga pala mga karosas, update sa papers ko about sa visa ko. Ang lungkot ko, very bad news. It's very bad news mga karosas. Kasi ganito yon. Ang visa ko kasi Saudi. Working visa ko is Saudi. Bali, pagpunta ko dito sa Bahrain is visit visa lang ako. Ang sponsor ko, ang amo kong babae kasi Bahraini siya. Ang lalaki, ang sponsor ko pag visit ko dito sa Saudi, ang sponsor ko pag visit ko dito sa Bahrain, ang babae kasi Bahraini siya. So, bali, kinunan lang ako ng exit at saka re-entry. Visit ko dito sa Bahrain is 2 weeks yata. Ako magstay dito. Pagkatapos dyan, babalik ako ng Saudi kasi doon talaga ang working visa ko. Ngayon, time na pandemic, nag-lockdown dito, nagkasakit si amo ko. Kaya nga natagalan ako dito hanggang na-expire yung papers ko, nagkasakit yung amo ko hanggang pumanaw na siya. Hindi na asikaso kasi sobrang busy. Ayoko munang mag-disturbo sa kanila kasi time na parang nagluksa pa nga sila. Haluin muna natin ito. Haluin muna natin mga karosas bago ituloy ang chikahan natin. Ngayon, alam ko yan may penalty every month since nag-overstay ako dito sa Bahrain. Ngayon, tinatry nila pinasikaso, okay na sana. Wala nang problema sana. Medyo okay na sana ang lakad sa papers ko. Ngayon, may penalty. Ang penalty pala every month, ang pagstay ko dito, every month yata ang pagstay ko dito. Sabi ng amo ko, hindi ko nakalimutan, tama ba ko? 30 BD a month, 300 riyal. Sa piso is more than 3,000 ang isang buwan ang babayaran ko. So, I think more than 2 years na ako dito or almost 2 years na ako nagstay dito sa Bahrain. So, sa 30 BD a month, ang laking pira yun. On the time na pandemic yun,
So, talagang na-stranded ako dito. Ngayon, yung time na processing na sa papers ko, nakita doon na may penalty. Siyempre, makikita din yung lahat kasi nandoon kompleto yung papers sinasubmit namin sa nag-asikaso. Ngayon, kailangan muna magbayad ng penalty bago ma-approve lahat, bago ako makuna ng legal na ako, bago ako magkabisa dito. So ngayon, on the time na pandemic, nandito ako sa Bahrain, nag-lockdown kasi nag-close yung border sa Saudi, hindi makapasok at saka nagkasakit yung amo, nag-alaga ako. So, kailangan pa namin sumulat sa immigration, kailangan pa ng amo ko sumulat raw sa immigration para malis yung money. Kasi ang laking halaga yun. Kasi on the time nag-overstay ako dito, yung naman time na nag-lockdown, pandemic. So, itatry ng amo ko na sumulat doon sa immigration para malis yung money kasi ang laki ng babayaran. Kasi on the time na yun, pandemic naman yun, parang nagbigay naman sila ng sino yung na-overstay, kahit expire na yung visa mo, pwede makapasok. Bigyan yata nila ng, ano ba yan? Binigyan ng amnesty yata. Iwan ko, hindi ko maintindihan kung anong tawag doon. Basta, tinatry lang ng amo ko na susulat. Baka ma-approve yun. Kasi ang laki ng halaga. Kaya kailangan nilang sumulat sa immigration, mag-appeal para malis yung money. Kasi ang laking halaga, sayang naman yung pera. At saka on the time na yun, pandemic yun. So, baka malis ang babayaran, pag makabayad na, so tuloy-tuloy na yung papers ko, wala nang problema. Yasmina! Kasi may reason naman na magsulat kami, mag-appeal kami na malis ang money kasi na-lockdown, bawal, nag-close ang border, hindi papasukin. So, paano ako makapasok on the time na yun? So, kailangan naming susulat para makita naman yun lahat, para malis yung babayaran. Sana mga karosas, okay na yung papers ko. Kasi kailangan ko rin magpabaksin. Kasi mahirap pag walang baksin. Kasi hindi ka babaksinan dito pag wala kang CPR. Kasi igama holder ako, hindi pwede dito. Sana nga okay ng lahat para makapagbaksin ako. Kasi sa totoo lang, simula yung nag-pandemic, takot ako lumalabas. Ayoko talagang lumalabas, ayoko magpunta doon. So paglalabas ako, magpadala lang yan ng pera, may bilhin lang sa tindahan. Pero talagang nag-iingat ako, hindi ko makipag-usap ng tao. Pag pumunta ng supermarket, alis agad, lumalayo ako sa maraming tao kasi wala akong vaksin. Halos-halos dito, puro na may vaksin. Dito lang sa kumpanya namin, parang ako na lang ang walang vaksin. So kailangan ko talaga na mayroon ng papers ako para makapag-vaksin ako. Para hindi na ako matatakot gumagala, para makapagsimban ako, makapuntan ako kung saan ko gustong pumunta. Kasi mahirap pag walang vaksin. Kasi ayoko talagang gumala pag walang vaksin. Kasi nakakatakot. Ayoko namang lalabas na wala akong vaksin. Kasi mahirap na. Alam mo naman yan yung usong sakit ngayon. Yasmina, out. Don't eat the beans. Iwan ko itong ibon na to pag salitaan mo ng Tagalog. Parang nabingi, parang walang nakinig. Pagsalitaan mo ng English, parang naintindihan niya. Kasi yung mata niya, paikot-ikot. Siguro, nakaintindi siya ng English. Yasmina, tingnan mo, bumilog yung mata niya, huminto. Parang nakinig. Pag tinawag ko yan ng Tagalog, parang wala lang niya.
Ang amo ko naman tinatawag siya sa Arabic. Para din siyang nakinig. Totoo lang. Kain dyan, kain talaga tayo. Kung pwede, magdala tayo sa kwarto natin ng pagkain para mayroon tayong ma-snack. Hanggang dito na lang tayo mga karosas. Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe, like, share, and comment. And tap the bell para updated kayo sa sunod na mga videos. Bye-bye everyone!